Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! May isang magkasintahan na nagkita sa labas at ang kanyang boyfriend ay gustong manghiram ng pera sa kanya. Tinakot niya ang kanyang girlfriend na kung hindi daw siya papahiramin ng pera, hindi daw sila lalabas at mag-date. Pero kung ayaw naman daw ng kanyang girlfriend, okay na daw na mag-hotel silang dalawa, sabi pa ng kanyang boyfriend. At yun na nga, hindi na nakatiis ang kanyang girlfriend at bigla niya itong sinipa, pero nasangga naman ng lalaki ang mga pag-atake ng kanyang girlfriend. Pero ang lalaki ay hindi nagpaawat at pinatulan ang kanyang girlfriend at tinamaan ito ng sipa sa kanyang tagiliran at bumulagta. Napuno na daw ang kanyang boyfriend dahil walang pera ang babae at ayaw pa din niyang magpagamit. At dun na natapos ang kanilang relasyon at naghiwalay na sila ng landas. Pumasok na ang babae sa kanyang paaralan at wala itong gana sa nangyari sa kanilang dalawa. Hindi niya matanggap na mawala ng boyfriend at siya din daw ang pinakaunang boyfriend niya. Naitanong naman ng kanyang classmate kung bakit daw niya nagustuhan ang kanyang ex-boyfriend. Sabi naman ni Momo ay dahil magkasintulad daw sila ni Ken Takakura. Sabi pa niya na walang masama dun at gusto din daw ni Momo ang isang masculine na lalaki kagaya ni Ken Takakura. Komentaryo pa ng kanyang mga classmates ay ang ganiyang klaseng lalaki daw ay hindi na makikita ngayon. Matapos ang kanyang klase, naglalakad si Momo na parang isang multo. Naitanong niya sa kanyang sarili na hindi na ba daw siya makakakita ng isang lalaki na katulad ni Ken Takakura. Naghahanap siya ng isang tao na magpapagaan ng kanyang nararamdaman. At nang mapadaan siya sa isang classroom, nakita niya ang isang lalaking estudyante na binubuli ng kanyang mga classmates sa loob. Tinatapunan nila ang kawawang estudyante ng mga papel. Hindi nakapagtimpi si Momo at pumasok siya sa loob, at tinabihan niya ang binubuli na estudyante na ang pangalan ay Ken Takakura para ipagtanggol niya ito sa mga bully na estudyante. Hindi makapaniwala ang mga nambubuli sa kanya at nakatunganga lamang ito habang nakikita nila si Momo na tinabihan si Ken. Tinanong ni Momo si Ken kung ano ba daw ang kanyang binabasa na magazine. Tinignan ni Momo ang magazine at ito ay patungkol sa mga aliens at nasabi pa ni Momo na hindi daw interesting ang binabasa ni Ken at sabay alis sa classroom. Naitanong ni Momo kung ano ang magandang gawin para mailabas niya ang kanyang stress. Habang naglalakad si Momo, hindi niya akalain na inaabangan pala siya ni Ken sa lobby. Biglang sinabi ni Ken nang paulit-ulit na alam daw niyang in love si Momo. Hindi din daw siya makapaniwala na kinausap siya ng isang Momo Ayase. Pero ang tugon naman ni Momo ay wag daw mag-assume si Ken na may gusto siya sa kanya. Pero iba pala ang ibig sabihin ni Ken, ipinakita niya ang kanyang magazine na patungkol sa mga aliens. Pero si Momo ay hindi naniniwala sa mga UFO or mga aliens. Pero interesado si Momo sa mga ipinakita ni Ken sa kanya. Pero napuno na si Momo sa kakulitan ni Ken. Dinagdagan pa daw ni Ken ang bigat ng kanyang nararamdaman matapos siyang hiwalayan ng kanyang ex-boyfriend. Sinabihan niya si Ken na wag na daw siyang kakausapin ng basta-basta na para bang magkakilala sila. Pero biglang nakonsensya si Momo sa mga masasamang sinabi niya kay Ken at humingi siya ng sorry. Dahan-dahan niyang linapitan niya si Ken na sobrang nasaktan sa kanyang mga sinasabi. Pinulot niya ang magazine ni Ken at isinuli niya ito at sabay sabing hindi talaga siya naniniwala sa mga aliens pero naniniwala daw siya sa mga ghosts. At yun na nga, biglang sumigla si Ken at sinabihan niya si Momo na hindi daw totoo ang mga ghosts. Hindi naman makapaniwala si Momo sa mga naging reaksyon ni Ken. Tugon pa ni Momo na pilit pa daw niyang makisama sa mga topic na sinasabi ni Ken patungkol sa aliens pero si Ken ay diretsahang itinanggi ang pagiging totoo ng mga ghosts at pinagtawanan lamang niya si Momo. At yun na nga, doon na nagtalo ang dalawang may kanya-kanyang paniniwala, si Momo ay naniniwala sa mga ghosts at si Ken naman ay naniniwala lamang sa mga aliens. Biglang sinabi ni Momo kay Ken na ang kanyang lola daw ay isang spirit medium. Tinanong niya si Ken kung nakakita na ba daw siya ng isang exorcism, masyado daw itong makademonyo. Ipinakita ni Momo ang isang taong na possessed daw ay nagkokombulsyon.
Pero ang sabi naman ni Ken na dahil daw nagkukumbulsyon ay dahil may sakit ang isang tao. Walang katunayan daw na meron talagang mga ghosts, tugon pa niya. Bumawi naman si Momo at tinanong niya si Ken kung nakasakay na ba daw siya sa isang UFO. Walang tigil na naman ang pagtatalo nila sa kani-kanilang paniniwala at biglang dumating ang mga classmates ni Momo. Nasabi pa nila na sinuko daw ni Momo si Ken Takakura at pumunta sa isang otako. At yun na nga, naghamon si Momo at kung mapatunayan na meron talagang mga ghosts, may ipapagawa si Momo kay Ken. At ang tugon naman ni Ken, ipapakita din daw niya na meron talagang totoong UFO, kung makakakita din daw si Momo ng UFO, magsisilbi din daw siya kay Ken. At yun na nga, pinuntahan na ni Momo ang isang ospital na kung saan daw may magpapakita na mga UFO sabi ni Ken. Takot na takot si Momo, masyadong nakakatakot daw ang lugar. Tinawagan niya si Ken at tinanong niya ito kung saan daw banda ang UFO hotspot. Tugon pa ni Ken na ang Nagi Hospital daw ay ang tinatawag na The Sanctuary for UFOs. Kung tatawagin daw niya ang UFO sa rooftop, paniguradong dudukutin siya nito. Yun daw ang panahon na dudukutin si Momo at pag-eksperimentuhan ang kanyang katawan. Naitanong naman ni Momo kung na-eksperimentuhan na ba ang kanyang katawan sa mga aliens noon. Kadalasan daw sa mga taong nakidnap ng mga aliens ay binubura ang kanilang mga memories. Tinanong naman ni Momo si Ken kung kamusta na daw siya. Dumating na si Ken sa sinabing lugar ni Momo na kung saan daw merong ghost. Isang napakadilim na tunnel at may nakalagay na karatula na nagsasabing, "Keep the spiritual hotspot." Linakasan ng loob ni Ken para pasukin ang tunnel at patunayan niya kay Momo na hindi totoo ang ghosts, kahit pa siya ay natatakot. Habang nakatingin si Ken sa loob ng tunnel na napakadilim, ramdam niya na parang may hindi tama sa loob. At yun na nga, dahil sa kanyang takot, sumisigaw-sigaw na lamang siya para mawala man lang ng kaunti ang kanyang nararamdamang takot. Tugon pa ni Momo na ang pagsigaw daw ng malakas ay ang pinakadelikadong gawin. Habang nag-uusap silang dalawa sa telepono, may nakitang mga footprints si Ken na kulay pula sa sahig, para bang gawa ito galing sa isang dugo. Lumingon si Ken ng dahan-dahan sa kanyang likuran at yun na nga, naespatan niya ang isang matandang hakluban. Sinabi ng matanda sa kanya na papayag daw siya na didihin ang kanyang dibdib kapalit ang pagkain daw ng junior ni Ken. At yun na nga, biglang binitawan ni Ken ang kanyang flashlight at kumari pa ng kay bilis papalabas ng tunnel. Sinabihan naman siya ni Momo na hindi daw dapat siya tumakbo sa loob ng tunnel. Hindi pa din naniniwala si Ken, imposible daw ang isang ghost. Pilit pa din niyang sinasabi sa kanyang sarili na isa lamang daw yung ordinaryong matanda. Habang tumatakbo papalabas si Ken sa tunnel, biglang naging mapula ang loob ng tunnel. May mga kasabihan daw na hindi dapat siyang malagpasan sa pagtakbo kahit anong mangyari. Kung matatalo daw si Ken sa kanyang pagtakbo laban kay Turbo Granny, siya ay magkakaroon ng sumpa. At yun na nga, sobrang bilis ang pagtakbo ni Turbo Granny at sa kasamaang palad, naabutan siya nito at nawala ang koneksyon nilang dalawa sa telepono. Si Momo naman na nasa ospital ay gustong puntahan kaagad si Ken para iligtas ito. Pero sa kasamaang palad, biglang dumilim ang loob at nagpakita ang tatlong mga aliens at nakatingin sa kanya. Nanginginig sa takot si Momo habang nakatingin sa mga aliens. Sinubukang tumakbo ni Momo papalabas ng ospital pero sa kasamaang palad, siya ay naabutan ng tatlong aliens at hinuhubaran siya ng kanyang damit. At nang magising si Momo sa kanyang pagkakahimatay, nakagapos na siya sa isang upuan na nakapanty at bra lamang habang nakaabang ang tatlong aliens. Ang tawag daw sa kanila ay mga Serpoians. Yan ang tawag sa kanila dahil galing sila sa planet Serpo. Sabi pa ng isang alien na wag daw matakot si Momo, palakaibigan daw sila. Hindi naman sumang-ayon si Momo sa kanilang pinagsasabi. Ang mga damit ni Momo ay pinagpipira-piraso ng mga aliens. Tugon pa nila, ang kanilang mga lahi daw ay puro mga lalaki. Kaya clone technology lamang ang kanilang gamit para sa kanilang pagpaparami ng kanilang mga lahi. Kaya ang pagkakaiba lang daw, ang magkaparehong units ay hindi nag-uudyok ng isang biological evolution. Sa makatuwid, para makakuha sila ng isang reproductive function na katulad sa mga tao, kailangan daw nila ang private part ni Momo para pag-aralan ito. Kailangan nila na makipagtalik kay Momo. Pagkatapos daw nilang makipagtalik kay Momo, kukunin din nila ang uterus nito at ang kanyang private part para pag-aralan.
Pumipiglas si Momo sa kanyang pagkakagapos matapos niyang marinig ang mga pinaplano ng mga alien sa kanya. Hinawakan si Momo sa kanyang ulo para kumalma. At para daw magising ang pagnanasa ni Momo, gagamitan siya ng psychokinesis para kontrolin ang kanyang brain waves. Tinanong pa siya ng mga aliens kung nag-iniit na ba ang katawan niya. Nagtataka ang mga aliens kung paanong nakaya ni Momo ang paglaban niya sa kanilang psychokinesis. Bumilib ang mga aliens sa lakas ng spiritual power ni Momo. Sisimulan na sanang halayin nila si Momo, pero ang kanyang telepono ay tumunog. Pinulot ng alien ang telepono at sa hindi inaasahang pangyayari, biglang may lumabas na isang paa sa loob ng telepono at sinipa ang alien. May lumabas na isang hindi kilalang nilalang galing sa cellphone at kinagat ang pototoy ng alien at tumilapo nito. At yun na nga, si Ken pala ay nasumpa ng Turbo Granny at nakaya pa niyang makapagsalita. Biglang nabigyan ng kaunting pag-asa si Momo at hiningi niya ang tulong ni Ken para makaligtas sa mga aliens. Nagulantang ang mga aliens sa pagdating ni Ken na nasumpa ni Turbo Granny. Hindi daw sila makapaniwala sa pagdating ni Ken gamit ang isang smartphone. Wala pa daw silang ganyang klaseng technology. Si Ken naman ay humihingi ng tulong dahil hindi niya makontrol ang kanyang katawan dahil sa sumpa. Hinubad na ng mga aliens ang kanilang anyong tao at inilabas nila ang kanilang tunay na mga itsura para kalabanin si Ken. Ginamit ng alien ang kanyang sixth sense organ power para atakihin si Ken. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sila makapaniwala sa sobrang bilis na paggalaw nito. Hindi niya kayang maset ang kanyang psychokinesis para patamaan si Ken. At yun na nga, kinagat ni Ken ang ulo ng isang alien. Susugurin din sana ni Ken ang isa pang alien pero tinamaan siya nito gamit ang Serpo-Ian-Form Serpogrammetry power, at tumilapon si Ken sa gusali. Sabi pa ng alien, hindi pa daw sila nakalaban ng isang sobrang aggressive na nilalang. Hindi papayag si Ken na sasaktan nila si Momo dahil siya lamang daw ang natatanging tao na dumpensa sa kanya sa mga bully. Kung para lang sa kapakanan ni Momo, mas lalong nagiging halimaw si Ken. Nag-fully transform ulit si Ken pero hindi kinaya nito ang pag-atake ng isang alien. Habang hindi pa makagalaw si Ken, ipinagpatuloy ng mga aliens ang kanilang binabalak para pukawin ang pagnanasa ni Momo. Biglang naalala niya ang kanyang lola kung papaano ilabas ang kanyang tinatagong chakra. At yun na nga, bigla siyang nakawala sa kanyang pagkakagapos at hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nagawa. Hindi makapaniwala ang alien na tinalo pa daw ang kanilang psychokinesis laban kay Momo. At dito na niya napagtanto na totoo nga ang mga tinuturo ng kanyang grandma sa kanya. Sinipa niya ang alien at tumilapo nito sa labas ng ospital sa sobrang lakas ng kanyang pagsipa matapos nabuksan ang kanyang psychokinesis power. Biglang nagpakita ang kanilang UFO spaceship. Pero si Ken ay nag-transform ulit bilang isang halimaw at inatake niya si Momo. Itinulak siya ni Momo at ginamit niya ang kanyang psycho power para manumbalik sa anyong tao si Ken. Nagpakita si Turbo Granny at kontrolado pa din daw niya si Ken gamit ang kanyang sumpa. Hindi daw mawawala ang sumpa kay Ken habang nasa kanya ang pototoy nito. Hinamon sila ni Turbo Granny kung gusto daw nilang makuha ulit ang pototoy ni Ken, dapat silang pumunta ulit sa tunnel. Hindi daw sila aatrasan ni Turbo Granny kung dun lang sila maglaban sa loob ng tunnel. At yun na nga, ang spaceship ng mga aliens ay lumabas galing sa loob ng ospital at nag-crash dito. Nasa loob pala sila sa mismong spaceship ng mga aliens. Lumabas na sila galing sa loob ng spaceship. At yun na nga, naniniwala na din si Ken sa mga ghosts dahil nagkaroon siya ng sumpa. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic powers kay Ken para makontrol ang kanyang sumpa. Ibinigay ni Ken ang kanyang mga damit kay Momo at pinapauwi niya ito. Pero ayaw umuwi ni Momo dahil magiging halimaw na naman si Ken pag wala ang psychic power ni Momo. Sinisi ni Ken ang kanyang sarili, hindi daw ito mangyayari kung hindi dahil sa kanya. Ayaw na niyang ma-involve pa si Momo sa mga pangyayari. Gagamitin na lamang daw ni Ken ang kanyang lakas ng loob para makabalik sa tunnel at harapin si Turbo Granny. Tinanong ni Momo si Ken kung bakit ayaw niyang tanungin si Momo kung sasama ba siya o hindi sa kanya. Matapos daw ang mga nangyari kanina, hindi niya daw kayang iwanan si Ken ng mag-isa. Namatay na daw sana si Ken kung wala si Momo sa lugar. Biglang naitanong ni Ken kay Momo kung okay lang ba sa kanya na tumulong sa isang katulad ni Ken.
Pinulot ni Momo ang mga damit ni Ken at pinapasuot niya ito. Lumakad na sila at biglang nasabi ni Ken na isa daw siyang awkward na lalaki. At si Momo naman ay biglang napatigil habang nakatitig kay Ken. Muling inalok ni Ken ang kanyang mga damit kay Momo, kung hindi daw siya magdadamit, hindi makapagsalita si Ken sa kanya ng maayos. Matapos marinig niya nagsinabi ni Ken, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Momo. Nagtataka siya kung bakit. Hindi daw ito pwedeng mangyari. Na-surprised lang daw si Momo nang marinig niyang nasabi ni Ken ang mga linya ni Ken Takakura na siyang iniidolo ni Momo. Biglang tinanong ni Momo kung ano ba daw ang tunay na pangalan ni Otako. Otako lang kasi ang alam niyang pangalan ni Ken. Ibinigay niya ang buong pangalan niya at siya nga si Ken Takakura na siyang iniidolo ni Momo. Hindi nakaimik at makapaniwala si Momo sa kanyang natuklasan. Abangan nyo sa susunod na episode ang tambalang Momo at Ken Takakura.